Hello, kamusta tayo? 57 days na lang, 2024 na. Hindi pa rin ako magsuklay. Magulo pa rin ang buko. Kamusta na mga blessings sa atin ni Almighty Father? Araw-araw may blessing sa atin si Almighty Father. Minsan hindi lang natin napapansin. Kahit yung mga malilit na bagay, blessing sa atin ni Almighty Father yon. Sa pagising natin sa umaga, may kuryente tayo, may tubig tayo, may pagkain tayo, may internet tayo, may cellphone tayo, lahat yun, blessing si Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ sa atin. Kasi lahat, sila ang nagbibigay sa atin. Hindi naman tayo magkakaroon ng mga physical things, no? Kung hindi dahil kay Almighty Father. Kasi inaalaw niya lahat para sa atin, sa ikabubuti natin. Okay? Last time, no, ang pinag-usapan natin yung tungkol sa mga kasalanan. Doon nga tayo nag-focus. So, hindi natin natapos yung Galatians. So ngayon, natapos na natin sa Galatians chapter 6 na tayo. Kailan natin matatapos to, no? Kasi 2024 na 57 days na lang. Patanda tayo ng patanda, no? May, kahit patanda tayo ng patanda, dapat, natututo tayo. Natututo ba kayo? Kung kailan ako tumanda, saka natututo ako. Ganun talaga. Minsan, yung iba kahit bata pa natututo na. Pero ang importante, natututo tayo. Nababago tayo. Habang patagal ng patagal, nakikilala natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. At kung magkakasala tayo, madadapa tayo, pray lang tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi, hindi maiiwasan yun. Kasi nandito tayo sa mundo, may mga trials and temptations tayo. Pero, nandito kalakas natin si Jesus Christ. Kaya magpe-pray tayo kay Jesus Christ. Minsan dumarating, hindi na tawag. Minsan dumarating na malungkot tayo. Kung nalulungkot tayo, mag-pray tayo kay Jesus Christ pa rin. Siya pa rin kasi lahat ang kasagutan sa lahat problema natin. Pag masaya tayo, magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Pag malungkot tayo, isumbong natin kay Jesus. Lahat. Dahil si Jesus Christ faithful sa atin. Hindi niya tayo i-judge. Hindi tayo i-judge ni Jesus Christ. Tanggap nila tayo. Tanggap tayo ni Almighty Father. Basta maging honest lang tayo sa kanila. Walang ibang tatanggap sa atin, kundi si Jesus Christ lang tsaka si Almighty Father. Walang iba. Yung kahit mga kamag-anak mo, hindi ka naman nila maiintindihan eh. Alam niyo ba yan? Magulang mo, minsan hindi ka nila maintindihan. Kapatid mo, hindi ka nila maintindihan. Yung anak mo, hindi ka nila maintindihan. Yung asawa nyo, hindi ka rin kayo maintindihan. Ang makakaintindi lang sa atin, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kasi, kilala tayo ni Almighty Father. Siya ang gumawa sa atin. Kilala niya tayo. Tanggap niya na tayo. Kahit ano pa tayo, kahit sino pa tayo, tanggap tayo ni Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kaya wag tayong matakot, lumapit sa kanila. Pangalan lang ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Yun lang. Wala nang iba tayong ibang tatawagin. Kasi yun ang nakalagay sa Bible. Si Jesus Christ ang Savior natin. Yun ang nakalagay sa Bible. Sila lang. Wala nang ibang pangalan. Punta na tayo dito, sa Galatians chapter 6. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin,
You who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourselves, or you may also be tempted. So sabi dito ni Paul, kung may mga taong nagkakasala, pagsabihan natin, ipag-pray natin, gently, restore that person gently, tulungan natin sila. Hindi natin sila i-judge. Ay, nagkasala si brother, ganyan ang nangyari sa kanya, i-chismis. Hindi ganon, hindi natin i-chismis. Hindi natin natatadyakan. I-restore natin gently. Kasi iba, kahit nakadapa na, kung ano-ano pa pinagsasabi natin, tapos ikakalat sa buong, ang tawag nyo, church, no? Ikakalat sa buong congregation ninyo. Nasisira lalo yung tao, kaya hindi na uma-attend yung tao. Hindi dapat ganon. Kundi, i-restore natin sila, yung mga tao nagkakasala, or naliligaw ng landas, sa maayos na paraan. Tulungan natin sila, ipag-pray natin sila, kausapin ng maayos. Hindi i-chismis. O si brother, alam mo, ganyan ang ginawa ni brother. Ganyan ang ginawa ni sister. Ganyan ang buhay nila ngayon. Hindi ganon. Tapos idinugtong pa ni Paul, but watch yourselves, or you also may be tempted. Mag-ingat kayo. Kasi baka kayo rin matukso, sabi ni Paul. Kaya bawat kilos at galaw natin, dapat naka-inline kay Jesus Christ. Kasi baka mahawa tayo sa kasalanan ng brother and sister natin. Ganun ang ginagawa ni brother, ganun din kaya ang gawin ko. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala. So, ganun din ang gagawin ko kaya. Ay hindi, kundi tutulungan natin sila at wag tayo magpapadala sa kung ano ang nagawa ni brother at sister. Huwag natin gagayahin. Kundi i-restore natin gently, tutulungan natin. Ituloy natin, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Tutulungan natin sila kung may mga problema sila. Tutulungan natin. Kasi di ba ano ba yung law of Christ? Yung law na binigay ni Jesus Christ. Love God at saka love our neighbor. Love the people. Yun ang gusto ni Jesus Christ. Kaya tutulungan natin sila. Kung mahal natin ang sarili natin, mahalin din natin ang kapwa-tao natin kasi yun ang binigay na law ni Jesus Christ. At saka diba ang sabi ni Jesus Christ na kung nagkakasala ang tao, wag natin i-judge, kundi pagsasabihan natin, gaya nung nangyari kay Mary Magdalene, diba? Sa John chapter 8 verse 7, sabi ni Jesus, sabi dito, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ito yung si Mary Magdalene, diba? So, wag natin huhusgahan, kundi pagsasabihan ng maayos. Kasi minsan pag hinusgahan mo, darating ang panahon, babalik sa'yo. Ikaw na ngayon ang pagchichismisan sa loob ng congregation ninyo. Umiikot lang eh. Kasi nga, tao tayo. Kaya, kung may magkakasala dun sa congregation ninyo, pagsasabihan, pero huwag niyong pagchichismisan. Alam ko may mga chismis sa congregation ninyo.
Hindi nawawala yun. Hindi nawawala si Satan. Uma-attend din si Satan sa congregation. Alam niyo yun? Si Satan, kabisado rin niya ang Bible. Kaya, maging maingat tayo. Okay? At saka nakalagay dito sa Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there's a plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, pag pinagsasabihan natin yung brother natin or yung sister natin na nagkakasala sa congregation, dapat maayos din tayong tao. Kasi, halimbawa, pag pagsasabi mo si brother na, brother, ba't ka ganyan? Pero yung brother mo naman, nakikita yung ginawa mong kamalian, ano? Namamagnify yun eh. Alam niyo ba yun? Na-try niya na ba yun na may nagsabi sa inyo na, alam mo, mali ka. Pero yung siya naman, yung nagsabi naman sa'yo ng mali ka, nakikita mo naman may mali rin ginawa to, ba't ganito to, ba't niya ako pinagsasabihan ng mali? May mali rin siya. Kasi di ba tayo namamagnify? Kaya sinasabi ni Jesus Christ na plank. Okay? Namamagnify yung kasalanan niya. Kasi, maliit lang kasalanan natin, konti lang. Tapos pag yung nagsasabi sa atin ng mali ang ginawa mo, nakikita mo ba't pinagsasabi nyo ito? Ang laki ng kasalanan nito namamagnify. Okay? So, dapat pagsasabihan natin yung brothers and sisters natin. Maging maayos din dapat tayo. Or tutulungan natin, brother, sister, alam mo, may mga kasalanan tayo, mag-pray tayo. Ako rin may kasalanan din ako. Mahina din akong tao. Pero lumalapit ako kay Jesus Christ. Nagpapakumbaba, hindi mayabang. Okay, huwag tayong magyayabang. Ay, si brother ganyan, ako maayos akong tao eh. Hindi ako ganyan. Hindi ganun, huwag tayong magyabang. Dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nasa flesh. Prone tayo sa temptation. At lalakas lang tayo kung lagi tayong lalapit kay Jesus Christ at magbabasa ng Bible, magpe-pray tayo lagi. Yun ang kalakasan natin si Jesus Christ. Kaya, mapagsasabihan ngayon natin, yung brothers and sisters natin na may mali, kung lagi tayo nagpe-pray at kung hingi tayo ng tawad kay Jesus Christ, dapat lagi tayong focus natin lagi kay Jesus Christ. Kung nawawala tayo sa focus natin kay Jesus Christ, alam naman niyo yun, di ba? Kung nawawala kayo ng focus kay Jesus Christ, babalik tayo ulit kay Jesus Christ. Alam naman niyo yun, di ba? Nararamdaman niyo yun. Nararamdaman niyo ba yun? Halimbawa, ako din, pwede sample sarili ko, no? Ako rin nawawala rin ako ng focus minsan, nawawala ako ganon. Pero hindi kailangan bumalik ako kay Jesus Christ. Kailangan tingin ulit ako kay Jesus Christ. Ganon. Alam ko kayo din gano'n din ang ginagawa ninyo. Ituloy natin, If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Kasi iba, nagyayabang, hindi ko, malinis akong tao. Itong pag sinasabi ni Paul dito, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Niloloko natin ang sarili natin kung sinasabi natin na malakas tayo. Dahil hindi naman talaga tayo malakas. Malakas lang tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya lalapit tayo yan kay Jesus Christ. Kasi on our own, mahina tayo. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Huwag natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao.
Ay, hindi ako nung nagkasala ako, ganito ang ginawa ko, dapat mali ang ginawa niya, dapat kung nagkasala siya, ganito ang gawin niya. Huwag natin i-compare, kundi i-restore natin yung tao, palalakasin natin yung loob niya. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Kaya dapat maging responsible tayo sa anong mang action ang ginagawa natin. Hindi dapat tayo maging mayabang. At saka dito sa verse 6, 'di ba banggit ko sa inyo dati na na pinag-share ko sa inyo dati na kung may alam kayo na tama, i-share nyo sa leader ninyo. Nakalagay ngayon ito sa verse 6. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. So, kung sino yung leader ninyo, kung may natutunan kayong tama or instruction na tama, sasabihin ninyo sa leader ninyo, sa instructor ninyo. Kasi, lahat tayo magtutulungan. Kahit may leader ka, syempre, may mga bagay na hindi siya alam. Na alam mo, na nire-reveal sa'yo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Naiintindihan? Dito sa ibang version sa verse 6. Anyone who is learning the teaching of God should share all the good things he has with his teacher. Di ba sa school, halimbawa, pag may na-discover ka na answer answer sa test question na mali yung teacher mo, kino-correct mo yung teacher mo, ma'am, mali po to, ito pong tamang answer, ito pong tamang sagot, di ba ganon? Ganon din dito, sabi, yung tama, isabihin mo sa teacher mo or sa instructor mo. Okay? Kasi hindi lahat alam ng instructor or ng teacher or ng leader. Kasi nga, tao tayo, limited lang tayo. Kaya tayo, pantay-pantay kay Almighty Father, teacher ka man, or member ka. Kasi lahat tayo may ginagawang responsibility dahil tayo na tao, ang church. Tayo ang church. Hindi ang building, tayo. Do not be deceived. God cannot be mocked. Hindi natin pwedeng lokohin si Almighty Father. Hindi natin siya pwedeng i-disrespect dahil alam niya lahat. Alam niya lahat ni Almighty Father ang ginagawa natin. Yung puso natin alam ni Almighty Father. Kung sa tao, pwede kang manloko, no? Kung sa tao, pwede mong lokohin yung tao. Pero si Almighty Father, hindi natin siya maloloko. Halimbawa, kung kunyari member ka, kunyari leader ka, pero sa totoo hindi ka naman leader, ka lang, kunyari ka lang uma-attend para lang for whatever reason kung ba't ka uma-attend. Si Almighty Father, alam yun. Alam ni Almighty Father kung bakit ka nag-share ng Word of God. Kasi may mga tao dyan na nag-share ng Word of God just for monetary purposes. Just for clout. Or gusto lang sumikat. Or gusto lang kung ano man ang gawin sa buhay. Alam ni Almighty Father yon. Hindi natin maluloko si Almighty Father. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang itananim natin, yun ang aanihin natin.
Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kung ang itinanim natin ay para lang sa kamunduhan, or para lang para lang sumikat, or para lang makagain ka ng kung ano man na mag-gain mo, yun ang makukuha mo. You will reap destruction. Pero kung if you share God's word, if you serve God just to please the Spirit, ang makukuha mo eternal life. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin, ipiplease natin si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit sa lahat ng ginagawa natin. Para ang ma-reap natin is eternal life. Ito na. Verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Huwag tayong mapagod sa paggagawa ng tama, sa pagsiserve kay Almighty Father, sa pagmamahal sa Kanya. Kasi darating ang panahon, yung marireap natin na harvest, or marireap natin na mga itinanim natin, makukuha natin yon in God's time. Kaya hindi dapat tayo mag-give up. Maririp natin yung eternal life. Ano pa ba ang mas maganda kaysa sa eternal life? Eternal life na kasama si Almighty Father at si Jesus Christ. Verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Gumawa tayo ng tama sa lahat ng tao, especially to those who belong to the family of believers, lalong-lalo na sa mga family of believers or sa Christians na gaya natin. Tulungan natin yung fellow Christians natin. Either by prayers or by food or kahit ano man na maitutulong natin. Pero kung tutulong tayo, wag na nating i-broadcast na tumutulong tayo. Wag na nating sabing, alam mo, ako nagbigay ng ganyan. Sa akin galing yung ano niya, kaya siya nakakakain dahil sa akin. Wag mo nang ipapamukha dahil kung nagyayabang ka na yun ang ibinigay mo, nakuha mo na yung premyo mo. Ano yung premyo mo na nakuha pag pinagyayabang mo? Nakuha mo na yung napapabilib mo yung mga tao, nabibili, ang galing niya, nagbigay siya ng pera. Yun na yung premyo mo. Yung natuwa sa'yo ang mga tao kasi pinagkalat mo, yun ang premyo mo. Hindi mo na makukuha yung prize from the Almighty Father. Kasi pinagkalat mo na eh. Kaya kung tutulong tayo, huwag natin sasabihin sa iba. Yung sa sarili mo lang at huwag mong ipagyayabang. Kasi lahat naman ang nasa sa atin, kay Almighty Father naman to eh. Kaya lahat tayo dapat ipagyabang. Kung hindi dahil sa akin yan, hindi yan makakakain. Kung hindi dahil sa akin yan, hindi yan uunlad ang buhay. Hindi dahil sa iyo, kaya umunlad ang buhay ng tao. Dahil kay Almighty Father yun. Idinaan lang sa'yo, tinitest ka ni Almighty Father kung anong gagawin mo, kung ipagyayabang mo ba na sa'yo galing yon or kay Almighty Father.
Huwag tayong mapagod gumawa ng tama. Kasi di ba ibang mga tao nakakapagod ng gumawa ng tama. Hindi ako yung mayaman pag gumagawa ako ng tama. Mandadaya na lang kaya ako, mabilis ang pagyaman pag mandadaya ako eh. Ganon di ba yung iba? Nadodoble ang pera ko pag nandadaya ako. Pag nanloloko ako ng tao, mas mayaman ako eh. Marami akong pera lalo pag nakakapanloko ako ng tao. Yun lang, yun ang nakukuha mo, pera. Pero kay Almighty Father, hindi. Yun ang pinaka-price mo, yung pera na nakukuha mo. Physical, ano lang yun. Dito lang sa earth yun. Pero kay Almighty Father, wala yun. Pangpanandalian lang. Material things lang ang yung nakukuha natin dito kung manloloko tayo ng tao. Kaya wag tayong mapagod gumawa ng tama. Para makuha natin yung eternal life. Yun ang pinaka-price natin. Ayaw nyo ba nun? Hindi, gusto ko yumaman. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko magkaroon ng magandang kotse. Nabubulok yun. Lahat yun, nabubulok, nawawala, nananakaw. Naluluma. Pero kay Almighty Father, pagkasama natin siya, everlasting life. Peace of mind. Ang titirahan natin kasama si Almighty Father at si Jesus Christ. Gold yung bahay natin doon, yung castle natin. Malaki. Kumpara dito sa lupa. Walang kwenta yung mga magagandang bahay dito sa lupa. At saka dito sa lupa, puro problema. Gusto niya ba yun? Hindi matapos. Kaya habang hindi pa tayo kinukuha ni Almighty Father, habang nandito pa tayo, may chance pa tayo na gumawa ng tama. At huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod sa pagtulong sa mga tao. Iba-iba ang klaseng pagtulong, no? Alam niyo ba yun, no? Di ba? Pagtuturo or pag-share ng Word of God. Kahit maliit na bagay lang, nakakatulong ka sa mga tao nang hindi ka humihingi ng kapalit. Kahit mabait sa atin ng tao o hindi, ang importante, si Almighty Father nakikita yung gawa natin. Kahit hindi nakikita ng ibang tao, ang importante si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ. Wala pang mas importante pa kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Lagi tayong magpe-pray kahit nasaan tayo, kahit anong ginagawa natin. Okay? Dito na tayo sa verse 11. See what large letters I use as I write to you with my own hand. Sabi ni Paul,
malaki ang letters na pagkakasulat ni Paul dito. Sabi niya, those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Sinasabi dito na Paul na may mga nagpipilit sa mga Gentiles at sa mga Jews na magpa-circumcise. Para ma-save. Since napag-usapan na natin dati, kahit hindi circumcised, pwede tayong ma-save. Yung mga lalaki, pwedeng ma-save kahit hindi circumcised. Pero yung ibang mga, yung sinasabi dito ni Paul, pinipilit ng ibang mga Jews na ma-circumcise yung mga lalaki para ma-save sila. Hindi na kailangan yun. Circumcise ka man o hindi, pwede kang ma-save. Tuloy natin. Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised, that they may boast about your circumcision in the flesh. Yung mga circumcised, sabi dito ni Paul, hindi naman lahat na gagawa yung law na bigay ni Moses. I mean, yung law na galing na si Moses na nag-present galing kay Almighty Father. Nasa Old Covenant yon. Hindi naman nagagawa ng mga tao eh. Kaya, hindi nila dapat magpa-circumcise kasi wala namang bearing yung circumcision. Verse 14. May I never boast except in the cross of Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Sabi dito ni Paul, ipagyayabang ko ang cross ni Jesus Christ dahil kay Jesus Christ, masisave tayo. Sabi ni Paul dito, nang dahil sa cross ni Jesus Christ, na-crucify na tayo. Yung kasalanan natin, kasama na ni Jesus Christ na na-crucify. Kasi si Jesus Christ ang Savior natin, kaya yung mga kasalanan natin, na-crucify na rin. Kaya tayo, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay na tayo para kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Yun ang dapat ang ipagmalaki natin. Si Jesus Christ, wala nang iba. Dahil yung Diyos natin, si Jesus Christ, niligtas niya tayo. Nagpakumbaba siya. Para ma-save tayo. Para magkaroon tayo ng everlasting life in heaven. To be with them. Yan dapat ang ipagmamalaki natin. Hindi yung mga kung anumang tradition na circumcision, ganon. Hindi na yung mga tradition, kundi ang ipagmamalaki natin, si Jesus Christ. Huwag natin kakalimutan yung ginawa ni Jesus Christ sa atin para ma-save tayo. Yun ay ipagmamalaki ni Paul at tayo rin dapat yun ay ipagmalaki natin. Kasi, doon naka-base ang faith natin, ang foundation ng faith natin na kay Jesus Christ nung ipinako siya sa cross. Yung God natin, and Savior and Lord, the High Priest, the Redeemer, the Messiah, King of Kings and Lord of Lords, Jesus Christ. Ang Hebrew word ng Jesus is Yeshua. Alam niyo ba yan? Yeshua.
ang Hebrew ng Jesus. Ituloy natin. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. So, hindi na importante ang mga tradisyon dahil wala namang kwenta ang mga tradisyon. Ang importante, bago na tayo, bagong covenant na, yung covenant ni Jesus Christ na masasave tayo by having faith in Him, by trusting Jesus Christ, na siya ang mediator natin kay Almighty Father. Wala nang iba. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. Ang Israel means chosen people, di ba? So tayo, chosen people tayo. Kasi nagtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Si Almighty Father ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang tumawag sa atin. Nasa sa atin na lang yon kung gusto nating magstay kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ o hindi. Kung may tiwala tayo kay Jesus Christ o hindi. O wala. Nasa sa atin yon. Dahil meron tayong free will, diba? So, kung kay Jesus Christ ka, stay tayo kay Jesus Christ. Magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. New creation na tayo. Na hindi itong lupa na to ang bahay natin. From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus Christ. Sabi ni Paul. Sa ngayon, ayoko na magkaroon ng problema. Kasi, dala-dala ko sa katawan ko ang marks ni Jesus Christ. Dala-dala ni Paul sa katawan niya yung, di ba, pinapalo si Paul ng lashes, ganon. In-scourge din si Paul, di ba, ng 39 lashes. 3 times yata siya nagkaroon ng ganon, ng 39 lashes. Tapos, ang dami na niyang peklat sa katawan. Yung mga peklat na yon, yun ang peklat na, ibig sabihin nun, he belongs to Christ. Kasi nga, pinapersecute siya ng mga ibang tao, ng mga Jews na ayaw maniwala kay Jesus Christ. Pinapersecute si Paul. Tayo rin, nararamdaman niyo ba na pinapersecute ba kayo? Makikita mo lang naman sa ngayon, di ba, pag nalamang follower ba yan ni Christ? Di ba, may mga tao na galit kay Christ? Galit na galit kay Almighty Father. Nakikita ko sa internet. Ayaw nila kay Almighty Father, ayaw nila kay Jesus Christ. So, pag nalaman nila na follower ka ni Jesus Christ, aawayin ka nila, ganon. Ipe-persecute ka nila. Minamaliit ka nila. Pero wag tayong matakot, wag pa tayong matinag. Kasi, kung si Jesus Christ nga, di ba, pinersecute, tayo pa kaya? Sino pa ba tayo? Kaya wag tayong matakot. Magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ. Wag tayong matakot. Sa pag-share ng Word of God, wag tayong matakot. Dahil yung Diyos natin, si Jesus Christ, hindi siya natakot.
Kaya tayo bilang follower niya, ng ating Savior, wag din tayo dapat matakot. Na-overcome ni Jesus Christ ang mundo na to, ma-overcome din natin ang mundo na to. Madaming trials and temptations na overcome ni Jesus Christ. Ma-overcome din natin pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ. Maging matapang tayo, maging steadfast tayo sa pagtitiwala kay Jesus Christ. Kay Almighty Father, hindi nila tayo iiwan. May time na magkakasala talaga tayo. Pero pray lang tayo. Balik tayo ulit kay Jesus Christ. I-focus natin. Di ba ganun? Halimbawa, nag-ano ka na? Alam mo ba yung mga games? Dapat dito ang takbo ko sa game na to. Tapos minsan, di ba, lumilis kayo ng landas, gano'n, nawawala kayo sa tamang, hindi kasi nag-online games ako. Para malibang ako. Ganun ang gagawin natin. Balik uli sa tamang direksyon. Ang tamang direksyon kay Jesus Christ. Siya yung ating leader. Siya yung ating susundan. Hindi yung leader ninyo na leader ng congregation ninyo. Kasi, kung ang titignan natin ang leader ng congregation ninyo, may mga, rin sila, may mga pagkakasala rin sila, or may mga weaknesses din sila. Gaya ko, may weaknesses din ako. Kaya, hindi kayo dapat titingin sa akin, hindi kayo dapat titingin sa leader ninyo, hindi kayo dapat titingin sa kung sinong-sinong tao. Ang titingnan natin, si Jesus Christ. Kasi ako titingin din ako kay Jesus Christ. Hindi ako titingin sa kung sino-sinong tao. Kasi ang tao mahina. So, dapat titingin tayo sa malakas. Sinong malakas? Si Jesus Christ. Siya ang malakas. Sa kanya na tayo kukuha ng kalakasan. Baka hindi sa mayaman ako titingin sa mayaman. Pag mayaman na sure na yan. Hindi dapat malaki yung congregation na pupuntahan ko para sure na makapunta ako ng langit. Malakas yun kasi marami silang member. Hindi. Kay Jesus Christ ang tingin natin. Nagsishare lang ako sa inyo ng Word of God. Sinashare ko sa inyo. Pero kayo titingin sa akin. Titingin tayo kay Jesus Christ. Kasi ganun din ako. Kasi pag sa tao ka titingin, maliligaw tayo. Kay Jesus Christ ang tingin natin. Magbabasa tayo ng Bible. Tapos magtutulungan tayo. Bawat isa sa atin, tulungan natin yung mga brethren natin. Hindi natin sila i-judge. Kung may pagkakamali sila, tanggap natin. Pero, pagsasabihan natin. Yung mga leader ninyo, pagsasabihin ninyo. Kasi nakalagay naman, diba, dito sa Bible? Ulitin natin na. Yung para kasi hindi nyo alam siguro or baka na overlook lang ninyo. Halimbawa pag pinagsabihan nyo yung leader ninyo or nag-share kayo sa leader ninyo, baka magalit ang leader ninyo, ibigay nyo itong verse na to. Galatians chapter 6 verse 6. Anyone who is learning the teaching of God should share all the good things he has with his teacher. Hindi naman sabing share all the good thing he has with other people. Teacher mismo, i-share mo sa teacher mo or sa leader mo o sa instructor mo. Kung ano yung na-receive mo na instruction o yung natutunan mo na tama, i-share mo sa leader mo. Kung may mali ang leader mo, leader, ito, nakalagay sa Bible, ito nakita ko to i-share mo sa leader mo. Para yung leader naman ninyo, i-share naman niya sa ibang mga tao. Kasi nagtutulungan nga tayong lahat. Hindi lahat ng nasa Bible, alam ng leader mo.
Or may pagkakataon na baka nalilimutan niya. Dahil tao tayo. Tutulungan tayo. Magtutulungan. Hindi magyayabangan. Halimbawa, si leader, ay hindi ko tinatanggap yan, member lang kita eh. Hindi ko tatanggapin yan. May pride yung leader mo, ibig sabihin ganon. Kung hindi na tinatanggap yon. Hindi, under kita eh. Under lang kita. Bakit alam mo yung Bible? Bakit alam mo yung mga ganyan? Dapat hindi mo alam yan. Ako lang nakakaalam yan eh. Ako lang ang inspired by the Holy Spirit, sasabihin ng leader mo. Hindi ganon. Yun ang nakalagay sa Bible, oh. Ipakita mo tong verse na to kung may kinausap ka ni Almighty Father, tapos may bago kang natutunan, i-share mo sa leader mo. Sa teacher mo, sa instructor mo. Nakasulat pala dito, hindi ko alam. Nabasa ko, kasi ang pagbabasa ng Bible, iisa-isahin mo pala, no? Iisa-isahin mo yung bawat dapat nga bawat isang word, no? Isa-isang verse dapat iintindihin natin. So, pwede pala magturo sa teacher or sa leader or ituro mo kung anong tama. Kasi magtutulungan nga tayo. Hindi magpapagalingan. Gaya ng sinabi dito, di ba? Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. O, sa ibang version na, help each other with your troubles. When you do this, you truly obey the law of Christ. If anyone thinks that is important, when he is really not important, he is only fooling himself. Sometimes may mga leaders na feeling nila important sila. Hindi naman talaga sila important. Kaya nga dapat magtutulungan tayo kung may nakuha kayong na-discover kayo or ni-reveal sa inyo Almighty Father tsaka ni Jesus Christ yung tama, i-share mo sa leader mo. Okay? Kasi ang totoong leader or totoong instructor or totoong preacher, totoong servant ni Christ, walang ere, walang yabang. Tumatanggap sila kung mali sila, tatanggapin nila kung mali sila. I-check nila yung Bible, magpe-pray tayo, ganon. Ngayon ko yung leader mo hindi tumatanggap ng hindi tinatanggap yung senior mo na nakikita mo naman na tama, ba't hindi tinatanggap ng leader mo? Ibig sabihin may pride yung leader mo. Kung may pride yung leader mo, kanino siya? Kay Jesus ba siya? Dahil si Jesus Christ, wala siyang pride. Kung may pride siya, kanino siya? Hindi siya kay Jesus Christ. At saka wala sa edad yan. Halimbawa, bata pa to, bakit alam nito yung bagay na ganyan? Eh ako matagal na ako nagbabasa ng Bible. Wala naman yan. Ba't ngayon ito bata to? Hindi naman to marunong. Hindi na nga to nakapag-aral ng Bible. Bakit niya alam yon? Hindi natin yan i-acknowledge kasi hindi naman yan marunong eh. So may pride yung leader nyo. Kung ganun. Kay Jesus Christ pa yun pag may pride. Wala. Hindi. Magtutulungan. Bata man o matanda, magtutulungan. Walang age, walang gender. Di ba nga sabi ni Paul, pantay-pantay, mahirap, mayaman, babae o lalaki, ano man ang status ng buhay mo. Di ba nabasa natin dati? Saan ko ba? Nakalimutan ko. Kung saan dito? Sa Galatians ba yun? Or sa 2 Corinthians? Ayun, magmamahalan tayong lahat.
may respeto sa isa't isa. Hindi magpapagalingan. Hindi lang ako makasama sa ibang mga congregation kasi ang nakalagay sa Bible, Christian. Okay? Ang nakalagay sa Book of Acts, Christian. Wala namang sinasabing denomination. Kaya hindi ko alam kung saan ako sasali. Basta ang gusto ko lang, na gusto ko sumali, Christian. Ngayon, pag chine-check ko yung mga turo ng mga denomination, chine-check ko sa Bible, meron silang ini-implement na wala naman sa Bible. Kaya ang leader ko, na kinoconsider ko na leader, na totoong leader natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Nagpipray ako sa kanila. Kasi sila naman talaga ang totoong leader natin. Hindi yung leader dito sa lupa na mga, yung mga leader ng denominasyon or organisasyon. Kasi may mga tinuturo sila na wala naman sa Bible. An example nun, alam nyo na, yung tungkol sa tithes. Kung yung Jewish Christian nga, hindi nga nanghihingi ng tithes eh. Hindi pinipilit, donation lang. Okay? Tsaka yung, pag nag-ano kayo, yung water baptism, after di ba ng water baptism nyo, anong ginagawa ninyo? Nag-swimming kayo, di ba? After ng water baptism, di ka mag-swimming na tayo, outing na natin. alam ko yung kasi nga ng bata ako, ganun, water baptism, tapos may outing na. Hindi. Si Jesus Christ, hindi ganun ang ginawa. Hindi siya nag-outing. Hindi nagbabakasyon si Jesus Christ. Okay? So, ang laging tingin natin, yung tungkol sa leader niyo, laging si Jesus Christ ang titingnan natin. Wala nang iba. Kaya magbabasa tayo lagi ng Bible, Mag-pray tayo lagi. Kakausapin natin si Jesus Christ, si Almighty Father, in spirit and in truth. Wala tayong ibang, inuulit ko, walang ibang pangalang tatawagin. Maraming salamat sa pakikinig, susunod nating aralin. No? Kasali rin ako, sabay-sabay tayo nag-aaral. Hindi ko pa alam kung anong susunod nating aralin. Hindi ko masasabi. Thank you, God loves us all. Tulungan natin yung mga brethren natin. Kung may problema sila, kausapin natin. Okay? Kausapin natin. Minsan na kahit hindi mo naman kailangan pagsabihan, alam mo yung usap lang, kamusta ka na, ganun. Nakakaano rin yun, nakakatanggal din yun ng pain or nakaka-uplift din ng spirit yun. Kamusta ka na? Ano nang ginagawa mo? Busy ka? Yun lang, ganun lang, nakaka-uplift na yun eh. Hindi naman laging puro anong problema mo, tulungan natin ikaw sa problema mo. Kasi may mga tao naman na hindi naman sila nag-open ng mga problems nila. Okay? Kundi gusto lang nila nang may makausap, gano'n, na ibang tao. Gano'n. Okay? Thank you, God loves us all. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo nakakalimutan. Lagi siyang nakabantay sa atin. Lagi niya tayo nakikita kung ano man ang ginagawa natin. Yung mga nasa isip natin, alam ni Almighty Father, alam ni Jesus Christ, walang malilihim sa kanila.
Thank you. Ipag-pray din natin yung mga tao, no? Ipag-pray natin na maraming matao ang magtiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father, kasi malapit nang dumating si Jesus Christ. Hindi alam ni Jesus Christ kung kailan siya ulit darating dito sa mundo. Pero si Almighty Father alam. Si Almighty Father lang nakakaalam. Kahit si Jesus Christ hindi niya alam. Thank you. God loves us all so much.